Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral na ito'y pag-aaral sa salita ng ating Panginoon Diyos na magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, malalim na kaalaman at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mo, kaibigan, na subaybayan ang programang ito dahil ito'y isang pagsamba sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito'y pag-aaral ng kanyang mga salita at lalo mong maunawaan ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito at binabati kong lahat ng mga nanonood at nagtatalakay o nakikipagtalakayan sa ating pag-aaral ng ating leksyon mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na hindi ko mang nabanggit ang kanyang mga lugar ay purihin ng Panginoon Diyos sapagkat kayo ay patuloy na masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section natin at ibinabahagi ang programang ito na patuloy na nakakaalam ang mga tao at ito'y nakakarating kung saang mang lugar at dito namin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito. Gayon din, gusto na namin batiin lahat ng mga nakikinig na aming ginigiliw na sumusubaybay dito sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Diyos. Ang makasama natin dito sa studio ay ang ating budihing anak ng Panginoong Diyos, tao at lalaki ng Panginoon, si Pastor Bong Fiadacan. Siya po ang ating presidente sa Hope Channel Philippines. Siya rin po ang Communication Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumustahin natin, Pastor Bong? Thank you very much, Pastor Ray. Ako po ay patuloy na pumupuri sa ating Panginoon na binibigyan tayo ng pagkakataon na mag-aaral ng kanyang banal na salita na nagpapalakas sa ating pong mga pananampalataya. Kaya naman, akin pong hinihilingan kayo na patuloy na ating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pumuri sa kanyang banal na pangalan. Maganda po ang leksyon natin ngayon. Kaya dyan lang po kayo at ating pong patuloy na pag-aralan ang mga leksyon na ito. Ang ating pangalawang makasama dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez, ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumustahin natin, Pastor Jules? Masayang araw, Pastor Ray, at binigyan ulit tayo ng panahon at pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na pag-aralan ng kanyang mga ginintuang salita. Kanyanga't aming inihikayat ang ating mga taga-subaybay na pagpatuloy ang inyo pong pagsubaybay sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos na namin banal, kayo po ay kinikilala namin na kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Narito ang iyong mga anak, sasamba sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Magsalita kayo sa amin, maintindihan namin at magkaroon kami ng karunungan at maisakabuhayan ang mga salitang ito na aming pag-aaralan. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magministro sa aming buhay at magbigay ng kaligayahan, paghahanda na malapit na padating ng aming Panginoong Hesus. Patawarin kami, Panginoong Diyos, aming kasalanan at hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang ating pang-pitong paksana na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may paugat na ang tinapay at tubig ng buhay. Ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Exodus 16:28 hanggang 30. Ito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Napakaganda ang ating leksyon ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. At buuin natin ang leksyon. Talakayin natin sa 3 punto lamang ito. Magsisimula ito'y isang SOS, tinatawag. Ang unang S ay sufficient provision. Ang pangalawa ay letter O, ordered rest. Ang pangatlo naman ay letter S is steadfast leadership.
At ibigay natin kay Pastor Jules kung ano ibig sabihin nitong sufficient provision ayon dito sa ating leksyon. Pastor Jules, paliwanag mo. Okay, napakahalaga ang ating leksyon ngayon, Pastor Ray. At napakaganda yung pagkabuo ng ating lesson, SOS. Ang unang S ay sapat na provision. Ang paglalaan ng Diyos ay hindi lamang bukas palad, ngunit tiyak na nasusukat para sa ating pangangailangan. Nagbibigay siya ng sapat, hindi hihigit, walang kulang upang ituro sa atin ang pagtitiwala. So, dito sa aklat ng Exodo, na tayo ay nasa Kapitulo 16 na, ay ito isang mahalagang kabanata na kung saan nagpapakita ng katapatan ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng pagdududa ng kanyang bayan. At matapos na sila'y iligtas mula sa Ehipto nating napag-aralan nung nakarang leksyon natin, ang mga Israelita ay nagsimula ng maglakbay papunta sa ilang. At sa gitna ng kanilang paglalakbay, sila ay nagutom. At dahil sa kanilang gutom, sila ay nagreklamo laban kay Moses at kay Aaron. At kung ating babasahin ang chapter 16 verse 3, Pastor Ray, pakibasa nga kung paano nagreklamo ang mga anak ng Israel, ang bayan ng Israel. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Okay, ang talatang yan ay isang panaghoy ng isang di pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Yung di pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Yun yung malinaw na pag-ugali ng kawalan ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa kabila ng mga kamangha-mangha na nakita nila kung paano sila niligtas ng ating Panginoong Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang mga Israelita ay nagreklamo at ninais pang bumalik sa pagkaalipin. Tingnan ninyo kung paano ang ating mga kababayang Israelita ay gustong bumalik sa pagkaalipin. Ito'y isang larawan ng espiritual na pagkapulag dulot ng kagipitan. So sa panahon ng kagipitan ay ito yung kanilang ipinasya, gusto nilang bumalik muli sa pagkaalipin. At ito yung panaghoy ng hindi pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa halip na parusahan sila ng ating Panginoong Diyos, ay ipinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Nagbigay siya ng pagkain mula sa langit. Ito ang mana at ang mga pugo. At kung ating titingnan sa pagbibigay ng ating Panginoong Diyos ng mana at pugo, ay mayroong requirements sa Pastor Ray at Pastor Bong. At nung sinabi ng ating Panginoong Diyos, nung nag-respond ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng mana, ibinigay niya ito, isang miracle na mula sa langit. At ang manang ito ay isang araw-araw na himala na literal na nangangahulugang ano ito? Ito yung ibig sabihin ng mana. Ano ito? Ito'y tinapay na galing sa langit na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Kanya nga nagbigay siya ng instruction sa pagbibigay ng mana na ito. Ang sabi niya ay kailangan lamang ang inyong pagpulot ay pulutin nyo lamang yung isang beses lamang kayo pupulot sa isang araw. Yun ang sabi ng Panginoong Diyos. At huwag kayong pupulot ng mas marami pa sa inyong pagkain. Dahil kung pupulot kayo ng mas marami na doble, ay ito'y masisira. Ngunit ang sabi ng Panginoong Diyos, sa ika-6 na araw ay 2 beses kayo pupulot. Dahil sa ika-7 araw ay walang mahuhulog na mana mula sa langit. Kung ating babasahin, Pastor Ray, dito'y pinapakita ng ating Panginoong Diyos yung kahalagahan ng Sabat bilang araw ng pamamahinga sa pagsamba. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang
16 verse 26. Chapter 16 verse 26 ng Exodo. 6 na araw kayo'y mamulot nito, ngunit sa ikapatong araw na siyang Sabat ay hindi magkaroon nito. Diyan ay binabanggit na sa ikapitong araw hindi magkakaroon. Pero marami pa ring bumabalik, pumupunta doon sa ilang kukuha sana ng mana, ngunit wala nang mahuhulog. Dahil lang sabi ng Diyos, sa ika-6 na araw, 2 beses kayong pupulot dahil sa ikapitong araw, araw ng pamamahinga, ay walang mahuhulog na mana mula sa langit. Kanya nga't kung ating titingnan dito, ang leksyon na sinasabi, hindi lang tungkol sa pagkain, Pastor Ray, kundi ito'y tungkol sa pananampalataya. Ang daily provision na tinuturo ng ating Panginoong Diyos ay kailangan na magdepende tayo sa ating Panginoon. Dahil siya'y nagbibigay ng sapat sa panahon na ating kakailanganin, na kahit pa sa panahon na hindi tayo magtrabaho, ang Panginoong Diyos ay ibinigay na niya yung ating pong pangangailangan. At ang pananabik ng Israel sa Ehipto ng pagkain ay taliwas ito sa turo ng ating Panginoong Diyos, na kung saan tinuturuan silang umasa sa kanyang espiritual na pagkain. Kung ating babasahin, Pastor Ray, na ang larawan ng pagtanggap kay Kristo ay bilang siyang tinapay ng buhay na siya sanang ninanais ng bawat isa sa atin. Pagibasa nga sa Juan 6:32 hanggang 35. Dahil dito ipinapakita sa atin na kailangan nating manabik hindi doon sa tinapay, sa pisikal, kundi doon sa pagkaing espiritual na siyang tinapay ng buhay. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Sinabi nila sa kanila, Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito. 35, sinabi ni Jesus sa kanila, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Okay, diyan ay binibigay ng ating Panginoong Diyos ang isang leksyon na kung saan ay siya ang tinapay ng buhay, na nakakabusog hindi lamang sa tiyan, kundi sa espiritual na pamumuhay ng isang tao. Sa ating pamumuhay, yun sana yung ating inuuna, yung spiritual, hindi lamang sa physical. Nabubusog sana tayo sa tinapay ng buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Si Ellen White, sinasabi niya sa Patriarchs and Prophets, page 297, In the gift of the manna, God intended to teach them that while they trusted in His care, He would not forsake them. So, binabanggit dito na sa panahon ng kakapusan ay ang tanong, nagtitiwala ba ako sa pang-araw-araw na paglalaan ng Diyos o nag-iimbak sa takot? Yung dapat nating tanungin. Tayo sana ay magtiwala sa Panginoong Diyos na kung saan ang Diyos ay ibinibigay niya ang sapat na pangangailangan ng bawat isa sa atin sa panahon na tayo ay nangangailangan. So, ang Diyos ay nagbibigay sa panahon na kung saan ay hindi natin inaasahan. So, yung leksyon na atin pong makikita dito, in times of scarcity, kailangan nating tanungin ang ating sarili, ako ba'y nagtitiwala sa Panginoong Diyos, sa provision na Kanyang binibigay? Ay kailangan na ma-develop sa akin yung trust na manalangin at magbasa ng banal na kasulatan at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon Diyos, napakaganda.
na ang unang punto ay hindi nagkakamali ang Panginoon Diyos, kundi sapat ang kanyang pagbibigay ng kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil tayo minsan ay mareklamo, hindi natin alam na ang Panginoon Diyos ang pinanggagalingan sa lahat. Napakaganda nito. Yung araw-araw na Pastor, na pagbibigay ng Panginoon Diyos ng mana at pagbibigay ng pugo ay isang halimbawa na kailangan natin ng Panginoon Diyos araw-araw sa ating buhay. Kung gaano nila kailangan yung mana na araw-araw, fresh every morning yun, Pastor. Sabi doon huwag kayong mag-hoard, yung maglaan ng kinabukasan. Except yung Friday na sinabi mo. Ito'y link doon kay Kristo Jesus na kailangan natin siya dahil sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. So kung paano natin kailangan araw-araw yung mana na fresh every morning, ganun din ang Panginoong Diyos sa ating buhay na kailangan natin araw-araw sapagkat siya ay fresh o sariwa araw-araw sa ating buhay na magpapalakas ng pananampalataya, relasyon ng bawat isa sa atin. So, ang Panginoon Diyos, sa unang punto, sufficient sa pagbibigay ng kailangan natin araw-araw. Pastor, maganda pa yung puntos dito is that tama yung sinabi mo, huwag mag-hoard, no? Pero may mga tao po doon sa Israelita na nung nakita nila yung mana, kumuha sila ng marami, nung natikman nila, masarap to, kuha tayo ng marami. Hindi naman nila naubos nung maghapon. Ano ang nangyari? Kinabukasan ay sira na. So, kailangan po pala live within your means. Kung ano lang kailangan mo, yun lang ang kunin mo, no? At ito po ay nandun yung tiwala ng ating Panginoon na sa kinabukasan ay magbibigay pa rin ng ating Panginoon ng provision. Ang problema po kasi, kung tayo po ay katulad noon, nag-hoard yung mga Israelita, parang nawawala, nandiyan na nga yung binigay ng ating Panginoon. Tapos iniisip nila na baka bukas wala na, baka hindi na magbigay ang ating Panginoon. Kaya sige, mag-ipon muna tayo ng marami. Now, hindi naman po sinasabi na masama yung mag-ipon, pero iba po ito no? Merong instruction talaga ang ating Panginoon na kumuha ka lang ng kaya mong kainin sa buong maghapon, no? Huwag kang kukuha ng mas sobra po sa kakainin mo ngayon. Dahil ang sabi ng Panginoon, darating araw-araw ang mga provisions na ito. So yan naman ang pangako ng ating Panginoon. At ito po ay ganun din dapat ang ating yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. That every day, God will give what you need. Tama nga sa prayer, di ba? Give us this day our daily bread, no? So araw-araw hihingi tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, tapat naman siya na bibigyan tayo ng mga provisions na kailangan natin sa araw na iyon. Yun na. Pastor. Yung opening statement kanina na aking sinabi, napakaganda yung binabanggit doon na God's provision is not only generous, but precisely measured for our need. Ay nakasukat na sa ating pangangailangan. He gives enough, no more, no less, to teach us trust. Yun pala ang gusto ng Panginoong Diyos, na yung kanyang binibigay ay sapat sa atin. Tama. At kailangan nating magtiwala sa Kanya na kinabukasan ay meron pa. So why worry about tomorrow? Yun nga yung sinasabi natin, na kung minsan ay nag-iisip tayo kung ano na naman ang ating sasaing kinabukasan. Bakit tayo mag-worry when you can pray, sabi ng awit. Kaya nga sabi ni Jesus dito, tama, yung sa Matthew 6:33 and 34, di ba? Sabi niya, yung 34, basahin ko, kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanya sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya yung araw-araw na mana, huwag tayong magtiwala sa mana. Doon sa nagbibigay ng mana. Ang Panginoon Diyos, oo, si Kristo nagbibigay sapat araw-araw. Pero yung nagbibigay, doon tayo nakatuon. Na magtiwala na hindi siya nagkulang, sabi, precise. Hindi siya nagkulang, kundi sapat ang ibibigay niya sa atin. Hanapin lang natin ito. Hindi yung, sabi natin Panginoon, kung hindi ka magbibigay ngayong araw na ito, hindi na ako sasamba, hindi na ako manalangin. Ay, hindi naman. Huwag naman natin gawing
may string na parang kampana ang Panginoon na pag hinila mo ay Blackmail. Oo. Blackmail. Oo. Pag hinila mo yung tali ng kampana kasi ay tutunog 'yon. Hindi ganoon ang Panginoon Diyos. Kundi hayaan mong ibigay niya ang sapat. Hanapin lang natin, magtiwala at marunong tayong maghintay kung ano yung ang ibibigay niya sa bawat isa. Sa paghihintay kasi ay masasanay tayong merong yung virtue, yung patience ng bawat isa sa atin. Okay, punta na tayo sa pangalawang punto. Ordered rest. Ano ibig sabihin nito ayon sa ating leksyon, Pastor Bong? Ayan, napaganda po noong lesson dito po sa mana. Kanina ay napag-usapan natin na Mana. tinuruan tayo, no, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang provisions. Now, ito naman po ay naging object lesson, no? Ginawang object lesson ng ating Panginoon ang mana na ito na binigay po sa bawat isa sa atin para magtiwala tayo sa ating Panginoon. Now, meron pa pong turo ang ating Panginoon dito. In-establish niya po na lalo pa nilang maintindihan yung Sabbath. Now, actually, yung Sabbath po ay mula nung creation ay sinabi na ng ating Panginoon. Unfortunately, nakalimutan po ito ng mga Israelita nung sila po ay dinala doon sa Egypt. No? At doon po kasi ay hindi nila po na-practice. Ito unti-unti hindi po nila na-practice. Actually, ang Sabbath po, ito ay sign, no, ng ating Panginoon. Kailangan tayo magtiwala sa Kanya, tayo ay mag-worship sa Kanya. At ito po kasi yung identity natin. Kaya naman, ginamit ng ating Panginoon itong mana para sila po ay turuan ulit. Now, sa Exodus 16, 22 to 30, sige nga po, Pastor, basahin po natin dahil ito po yung naging object lesson ng ating Panginoon para sila po ay turuan. Actually, minsan, no, pag nagbigay tayo ng instruction sa mga bata, hindi talaga nila na example. So, ito po, yung mana ay naging example po sa kanila para matutunan nila muli yung pangingilin ng araw ng Sabat. Pastor? Nang ika-6 na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami. 2 omer sa bawat isa at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moses. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na magpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan. At lahat ng lalabis ay itago ninyo. Inyong ititira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan gaya ng iniutos sa kanila ni Moses. At hindi ito bumaho. At hindi nagkaroon ng uod. Sinabi ni Moses, kainin ninyo at ito ngayon. Sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakakita nito sa parang. 6 na araw kayong mamumulot nito. Ngunit sa 7 araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Sa 7 araw lumabas ang iba sa bayan upang mamulot. Ngunit wala silang natagpuan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay sa inyo ang Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo sa 6 na araw ang pagkain na para sa 2 araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa 7 araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa 7 araw. Yan po, no? Napakaganda nung explanation dito. Actually, yung mga Israelita, sila po ay nagte-testing, no? Tinetesting. Nung sinabi ng ating Panginoon na kayo ay mamulot tuwing umaga, pupulutin nyo lang yung kailangan nyo. Pag kinabukasan, sila po ay hindi namulot kasi akala nila ay okay pa rin. Pero kinabukasan, nasira po, no? yung mana na kanilang pinulot nung isang araw. Pero ngayon, tinuturuan sila ng ating Panginoon na sige, Sunday to Friday, mamumulot kayo. Araw-araw araw-araw yun. No? Pero pagdating ng Friday, pupulot kayo ng 2
Dalawang portion. O, ilaan niya. No, para sa Friday at para sa Saturday, no. Tinuturuan po ng ating Panginoon na igalang nila yung araw ng Sabat dahil kailangan nilang mangingilin ng araw ng Sabado. Unfortunately po, meron pa rin na hindi naniwala sa ating Panginoon. Meron pa rin sila na hindi sila namulot ng dalawang portion ng Friday dahil akala nila meron silang mapupulot ng araw ng Sabado. Biro niyo po yan, no? Tinuruan sila ng ating Panginoon. Parang sinasanay sila, kinukondisyon muli sila ng ating Panginoon na ang araw ng Sabado ay kailangan ipangilin. No? Ilang beses po yun, every Saturday tinuturuan sila ng ating Panginoon nung fourth commandment na makikita po natin sa Exodus 20:8-11, no? Ayan po yung fourth commandment. Ang Sabat po kasi, bago pa man dumating sila doon sa wilderness, ay nandun na sinabi na ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan po ito i-remember. Kung makikita natin po sa Exodus 20:8, remember the Sabbath day to keep it holy. No? Kaya nga po, tinuruan sila ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mana para po sila ay matuto muli. Biro nyo, every Saturday may miracle ang ating Panginoon. Ang mana actually ay miracle na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa Sunday, mamumulot ka, makakakain ka. Monday, Tuesday, Wednesday, mamumulot ka, makakakain ka. No? Pero pagdating po ng Friday, may dadating sa'yo, kailangan pong mamulot rin naman, no? ng dalawang portion. Pagdating ng Sabado, hindi ka makakapulot. Dahil sa kailangan mo mangili ng araw ng Sabado, it is a rest. No? Kaya nga po yung pagdating ng mana for the 6 days. Hindi po 7, ha? Ito ay 6 days. Yan po ay provisions ng ating Panginoon. Pero pagdating ng Sabbath day, kailangan ay magre-rest. Okay? Pero Friday, kailangan kumuha ka ng double portion. Ito naman po ang isa sa mga binibigay ng ating Panginoon. Sa ibang araw, ito po ay masisira. Pero pagdating ng Friday, yung kinuha mo para sa kinabukasan, hindi masisira. Paano kaya nangyari yun? Kung, Pastor, di ba? Yun rin, yung pinupulot mo ng mana ng Sunday hanggang Friday, yun din yung mana na pupulot mo araw-araw, pare-pareho. Oo. Pero bakit pag Friday, iba ba yung pinulot nila? Yun din po yung pinulot nila. Pero mirakulong binibigay sa kanila ng ating Panginoon. Mirakulo at kapangyarihan ng ating Panginoon ang binibigay, pinapakita sa kanila na yung Friday na pinulot nila, pagdating ng Saturday, hindi masisira. Dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon. Alam niyo po yung provisions galing sa ating Panginoon. Pero yung rest po na binabanggit, hindi po ito optional. Hindi po ito sasabihin na parang pwede kang mag-rest, pwede kang hindi mag-rest. Dahil ito po ay sacred na binigay ng ating Panginoon. At nung sinabi niya na kayo mangingili ng araw ng Sabado, focus siya sa relationship. No? Nais niya magkaroon tayo ng pakikipagtungo, pakikipagniig sa ating Panginoon. Ba tayo po ay sasamba sa ating Panginoon na walang distractions, no? Walang ibang kukuha ng isip po natin. Kaya po ang Sabat po, no? Ito po ay hihinto tayo sa ating pong paggawa. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, papasok sa templo at sasamba sa ating Panginoon. Kailangan po natin makinig at tayo po ay sumunod. No? Sila po ay, yung mga Israelites po, sila po ay pinagalitan actually. Sinabi na ating Panginoon, hanggang kailan pa ninyo hindi susundin ang aking mga utos? Yan po ang panawagan sa atin, na tayo po ay sumunod sa utos ng ating Panginoon. Pinakita sa atin kung paano na kanyang sinabi sa atin at ano ang kanyang kapangyarihan. Kailangan tayo po ay sumunod. We are being sanctified. No? Pag tayo po ay dumadalo, pinapabanal tayo pagdating ng araw ng Sabado. Ito po ay pagkataon na magiging yung identity po natin, yung pagkakakilanlan natin ay nasa ating Panginoon. At ito po yung panahon din naman na yung relationship natin sa ating Panginoon ay lalo pang iigting. Sabi po ni Ellen White sa Testimonies
for the Church, Volume 350. No? The Sabbath is a sign of the relationship existing between God and His people. It is also a sign that they are His obedient subject. No? Kapag tayo ay nangingili ng araw ng Sabado, hindi ibang araw, mga kapatid, no? Tayo po ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon at pinapakita natin na Siya ang ating pong Diyos. No? Ang Sabat po ay a gift. Gift po sa bawat isa sa atin. Ang Sabat po ay kailangan nating i-enjoy. Nagre-reconnect tayo sa ating Panginoon. Nire-restore yung ating pong emotional energy. At tayo po, yung ating pamilya at ating community, no, ay sasamba na magkakasama at pupuri sa ating Panginoon. Lagi po nawa, no, sa bawat araw ng Sabado na ating pong pagsamba ay mapanumbalik natin yung tiwala natin sa ating Panginoon at tayo'y sumamba na meron pong kasiyahan at kagalakan, pagpuri sa ating Panginoon. Yeah, napakaganda yung pangalawang punto. Naglagay ng Panginoon Diyos ng order, sistema para may kaayusan dahil hindi sila sanay na sumunod noon sa pagkaalipin sa Panginoon, sa Panginoon Diyos, hindi sila sanay. Ngayon nasa ilang na sila, yung sinanay na sila sa pagkain dahil sa pagkain na isa sa mga kailangan ng tao para mabuhay. Ngayon doon naman ang Panginoon para nilink niya doon yung pagkain sa pagsunod. Sa pagsunod sa may kaayusan. Kaya ang bawat isa sa atin, naglagay na ng Panginoon Diyos ng kaayusan. Sumunod na lang tayo para tayo ay maayos ang ating buhay. Kung sumuway tayo, ay wala. Tayo mapapariwara. Kaya yung pagsunod sa kaayusan na sinabi ng Panginoon Diyos, yung mga mana, dapat sundan natin yan. Yung araw ng Sabat, sundin natin yan. Para tayo ay may papaalala na ang Panginoon Diyos ay laging nariyan na nagbibigay ng ating kailangan araw-araw. Ano, Pastor Jules? May mga tao pa rin, Pastor Ray, na nagda-doubt sa Panginoong Diyos kung ibibigay niya ba ang pangangailangan kahit na hindi magtrabaho sa isang araw. Kasi sinasabi ay, Brad, pag huminto ako ng isang araw, ay wala nang kakainin ng aking pamilya. Pero dito, pinakita sa atin na kapag tayo magtiwala sa Panginoong Diyos, sa araw ng Sabat na hindi tayo sana magtrabaho at tayo ay unahin natin ang Panginoong Diyos, ibibigay niya talaga yung pangangailangan natin sa araw ng Sabat. Kahit na hindi tayo magtrabaho. Yung binasa mo na kanina na Matthew 6:33 na unahin ang ating Panginoong Diyos. Yung root word doon na una. Ang tanong, inuuna ba natin ang ating Panginoong Diyos upang ibigay niya yung tamang pagpapala para sa atin? So, kailangan tayong magtiwala sa panahon na hindi tayo magtrabaho, ang Diyos ang magbibigay sa atin. Kasi yun yung tinuturo doon eh. Yung kahalagahan ng panahon na ibinigay ng Diyos na para sa Kanya. Yung 6 na araw ay para sa atin. Yung 7 ay para sa Kanya. So sa panahon na hindi para sa atin, ang Diyos naman ang magbibigay ng para sa atin. Kung tayo ay sumunod doon sa para sa Kanya, nagbibigay ng kailangan natin sa araw na iyon. Kaya nga, oo nga, tama, na yung pagkain ng mana ng araw-araw, na kumuha sila ng araw-araw. Yung sinabi mo pang-6 ay ilalaan nila yung pang-7 kasi hindi na babagsak, wala nang tinuturuan tayo doon na magtiwala tayo kahit hindi tayo magtrabaho, sabi mo, sa araw na iyon ang Diyos ay magbibigay. Ang problema kung hindi tayo nagtrabaho ng 6 na araw. Diba sabi niya, ikaw ay magtrabaho ng 6 na araw at ang 7 araw ay magpahinga ka. Order na naman yan. May kaayusan. Nagbigay ng Panginoon Diyos magtrabaho tayo ng 6 na araw. Sinabi ni San Pablo, sinabi mo nung kumakain tayo, ang hindi magtrabaho ay hindi kakain. Hindi kakain. So kung kumain ka na, dapat magtrabaho ka na. Ayan ay isang turo sa banal na kasulatan
ordered nga ito eh. May kaayusan na pangalawang punto na itinuturo sa atin. Kaya sapat ang Panginoon Diyos. Basta sumunod tayo sa ikapitong araw. Bahala ang Panginoon Diyos. Pero tayo naman ay huwag maging tamad. Kundi tayo ay magtrabaho sa 6 na araw. Yan ang sinabi niya. Sinabi mo sa ating leksyon, mga kapatid. No? Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Pupunta na tayo sa pangatlong punto. Steadfast leadership. Pastor Jules, anong ibig sabihin nito? Ito, tutungo na tayo sa matatag na pamumuno. Ang Diyos ay hindi lamang naglalaan, kundi siya ay nagtuturo. Siya ay namumuno ng matiyaga at patuloy na kahit na tayo ay nagbubulong-bulungan, natitisod at lumalaban. So kung ating titingnan ang Kapitulo 17, tutungo tayo sa Kapitulo 17 ng Exodus. Dito ay pinagpapatuloy ng kwento ng mga Israelita. Sila ay pinagpatuloy yung kanilang paglalakbay sa ilang. Ngunit muli, sila ay hinarap ng isang pagsubok. Ano itong pagsubok na ito? Yung kakulangan ng tubig. So kanina ay pagkain, tinapay. Ngunit ngayon naman ay tubig, kakulangan ng tubig. So sa halip na sila ay manalangin o magtiwala sa Diyos, sila ay nagreklamo laban kay Moses at halos siya ay batuhin na siya. So sa gitna ng pag-aalinlangan, nagpakita ng Diyos ng kaniyang katapatan. Anong ginawa ng Diyos? Pinayuhan ng Diyos si Moses na paluin ang bato. Kung ating babasahin ang chapter 17, 1-7, dito nagbigay ng ating Panginoong Diyos ng tubig mula sa bato. Pakibasa nga, Pastor Ray, chapter 17, 1-7. Ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, ayon sa mga lugar na kanilang nilakbay sa utos ng Panginoon at nagkampo sa Refidim at walang tubig na mainom ang taong bayan. Kaya't ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moses at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. At sinabi ni Moses sa kanila, bakit kayo makikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? Subalit ang taong bayan ay nauhaw roon at sila ay nagreklamo laban kay Moses at sinabi, bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw? Kami, ang aming mga anak at ang aming kawan? Kaya't si Moses ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako. Sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel at dalhin mo ang tungkod na iyong ipinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom at gayon ay ginawa ni Moses sa paningin ng matatanda sa Israel. Okay, kung ating titignan diyan sa Refidim, nung nakarating na sila diyan ay wala silang tubig na mainom. Kanya nga't sila ay nagreklamo sa kay Moses na sila tangkang babatuhin siya. So, tinawag yung lugar na yon na Masa. Ang ibig sabihin ay pagsubok. At Meriba, ang ibig sabihin ay pakikipagtalo. Na ito'y nagsilbing alaala ng kanilang pagdududa sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kung ating titingnan, Pastor Ray at Pastor Bong, ay napakahirap na maging Pangulo ng Israel. Na kung saan ay puro reklamo ang makikita sa kanila, yung marmaring pagtalo-talo, yung pagdating ng pagsubok ay nagrereklamo. Yun yung ating nakikita na problema ng Israel. Ngunit ang Panginoong Diyos ay napakabuti at ang kanyang pag-ibig ay makikita pa rin sa mga Israel na kung saan ay matigas ang kanilang ulo. Ngunit dito, pinapakita sa atin ang mas malalim na
kahulugan ng katotohanan ito. Si Apostol Pablo ay sinabi niya sa unang Korinto 10:4 na ang batong ito ay ang ating Panginoong Hesus. Pakibasa nga, Pastor Ray. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. So, naroon ang ating Panginoong Hesukristo dahil ang batong iyon, sabi doon ni Apostol Pablo, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Diyos ay naroon, hindi lamang nakikita, ngunit tapat sa kanyang mga anak na nagbibigay ng pangangailangan sa bawat isa. Pangalawa, sa pamumuno ni Moses, makikita natin yung pagbisita ni Jethro at pagbibigay ng counsel kung ating titingnan ang Kabanata 18 ng Exodo. Dito ating makikita na kung saan ay si Moses, nahihirapan siya sa pamumuno sa Israel. Kung ating titingnan, ilang libo yung lumabas mula sa Ehipto. So lahat sila nagrereklamo, pupunta sa kanya. Iyon ay nakita ng kanyang biyanan na si Jethro at nagbigay ng counsel itong si Jethro na kanyang biyanan nung bumunta at bumisita. So matapos na marinig ni Jethro ang dakilang ginawa ng Diyos para sa Israel, ay nagbigay si Jethro ng papuri at handog sa ating Panginoong Diyos. Si Jethro ay hindi siya Israelita, ngunit siya ay isang pari ng Midian, mga kapatid. Ngunit ating makikita kung paano itong si Jethro ay nagbigay ng wise counsel and wisdom sa kaniyang manugang na si Moses. At kung ating titignan, ang sabi niya, hindi kayang ilid ni Moses ang lahat kung isa-isa ay pupunta sa kanya. So kailangan yung delegation. Kung ating babasahin yung counsel ni Jethro sa verses 19 to 21 ng chapter 18, pakibasa nga, Pastor Ray. Ngayon, makinig ka sa akin. Bibigyan kita ng payo at sumaiyo nawa ang Diyos. Ikaw ang magiging kinatawan ng bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang kanilang mga usapin sa Diyos. Ituturo mo sa kanila ang mga batas at ang mga kautusan at ipapaalam mo sa kanila ang daang nararapat nilang lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. Bukod dito'y pipili ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan gaya ng mga may takot sa Diyos, mga lalaking mapagkakatiwalaan at mga napupuot sa suhol. Ilagay mo ang mga lalaking iyon na mamuno sa kanila, mamuno sa libo-libo at sa daan-daan, sa 50 at 10-10. Ating makikita na ang pamumuno ng Diyos ay parehong mapaghimala at praktikal. Bakit na sinasabi nating parehong mapaghimala at praktikal? Dahil nagsasagawa ng Diyos ng mga kababalaghan sa pamagitan ng tubig mula sa bato at nagbibigay din siya ng karunungan, payo na sinasabi natin na galing kay Jethro. So ang Panginoon ay hindi siya tumitigil sa pangunguna kahit pa sa pagdududa ng mga tao. Ayon kay Ellen White, sinasabi sa Patriots and Prophets, page 298, it was the Son of God who veiled in the cloudy pillar, stood beside Moses, and caused the life-giving water to flow. Mga minamahal, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung ang Panginoong Diyos ang mangunguna, kahit pa hindi natin siya makikita, hindi natin siya naririnig, ang payo ng ating Panginoong Diyos ang dapat na inaasahan ng bawat isa sa atin, tulad ni Moses sa kanyang pag-lead sa mga Israelita, na kung saan nakita niya kung paanong Diyos ay kumikilos sa kanila. Wow! Ito ay isang hamon at saka paalala sa atin. Tayo'y mga namumuno at nangunguna.
sa ating iglesia, kung saan man, kahit sa pamilya. Huwag nating suluhin ang pangunguna, kundi bigyan nating pansin, mag-train tayo, mag-disciple tayo, at tingnan natin kung paano gagaan ang gawain ng Panginoon Diyos o kaya sa ating pamilya kung marunong tayong sumunod dito sa advice ni Jethro na ito'y magsasagawa ng mas magaan na pamumuno sa ating iglesia o sa ating pamilya, mga kapatid. Kaya isang magandang halimbawa ito na ang leadership ay huwag nating suluhin, kundi ibigay natin sa mga ibang mga paraan para naman ay gagaan ang ating gawain. Minsan ganyan ang nangyayari sa church po natin, Pastor, no? May mga time po na yung leader ay napakatagal na, no? At siya po ay parang pa siya, proud. Proud yung leader na sinasabing wala naman pwedeng pumalit sa akin. Parang gusto na siya lang ang magiging leader. Alam niyo po, ang pagiging leader po ay hindi yung parang hindi ka pwedeng palitan, na yung hindi ka mapapalitan. Ang pagiging leader po kasi, katulad dito yung binanggit, yung dinidelegate at nagtitrain po dapat tayo. So kapag ang isang leader ay hindi nakapag-train ng papalit po sa kanya, ibig sabihin, hindi po siya na magaling na leader. Weak. Hindi niya nagawa. Hindi niya nagawa. Ang focus po kasi ay para lumakas ang iglesia. Now kung ikaw lang ang nandun, ikaw lang ang magli-lead, tapos yung iba ay tagasunod mo lang na hindi sila pwedeng mag-step up para maging leader, ay hindi mo sila nabibigyan ng pagkakataon na sila po ay lumago. Ang isang leader po ay talagang pinapalago ang lahat at sila ay sabay-sabay, no? Nagiging matatag, nagiging masigla. At kapag ikaw ay nawala o ikaw ay umalis o pumunta sa ibang lugar, ikaw ay yung feeling mo na merong papalit sa iyo at merong mag-step up na maging leader. Kaya napaka-importante po, no? Kung kayo ay leader sa iglesia, start now to train others to be leaders as well. May mga leader, Pastor, na hindi tumatanggap ng payo. At ayaw magpakumbaba kahit na mali na yung kanyang sinasabi. Ngunit ating makita na kay Moses, nakinig siya sa payo ng kanyang biyanan. Napakahalaga Tama yan. ang payo ng isang biyanan na, Pastor. Pero kapag hindi mo kamag-anak o kaya kaibigan o kakilala. Walang respeto. Oo. So kung minsan ito yung ating nakikita sa loob ng ating iglesia, napakahalaga yung pagtanggap natin ng payo at pagpapakumbaba. Kahit pa na magaling ka, meron ka pa ring makukuha sa mga tao, sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ginagawa na pwede nating tularan. Yan po yung sinasabing open-minded, no? Alam niyo po, mga kapatid, mga leaders, no? Hindi lang kayo tatanggap ng payo doon sa mga nakakatanda sa inyo o yung sa mga taong alam ninyo ay marami, no? Ang isang leader po kasi open yan sila sa lahat, kahit bata. Nakikita nila yung mabuting sinasabi o wise decision o wise advice kahit sa mga bata po. Kaya napaka-importante, no? Kailangan open tayo sa mga decisions at i-weigh po natin, eto bang sinasabi nito ay makakatulong, no? Minsan po kasi, meron tayong parang preconceived idea na doon sa tao, hindi yan makakatulong. Kahit meron pang magandang idea. Ang problema pa minsan, kahit napakaganda ng idea, pag galing doon sa taong hindi mo gusto, inaano mo siya, no? Parang binablock mo yung napakagandang idea. Huwag po sanang ganun. Ang maging focus po sana natin, kahit kanino pa nang galing yung napakagandang idea na yon o advice na yon, kung ito ay makakatulong sa paglago ng members po natin, ng iglesia po natin, tanggapin po natin. Magkaroon tayo ng humble spirit. Kahit tayo yung pinakamataas doon sa church po natin, kailangan humble tayo na tumanggap ng mga advice kahit kanino pa ito nanggaling. Parang ini-imagine ko, Pastor, na noong si Moses tinanggap niya yung advice ni Jethro, parang laking ginhawa sapagkat gumaan yung kanyang gawain. Ang kuwan natin sa ating iglesia, may mga crisis leadership tayo. Bakit?
may mga leaders tayo na sobrang makapangyarihan. Bakit? Kung minsan kasalanan din natin. Pinagbibigyan natin. Walang mga kapatid na gustong lumago, gustong mag-participate, gustong lumago sa pananampalataya at magsalita. Inahayaan lang natin yung isang tao na siya lagi. So masasanay na siya sa lagi. May nakikita na niya sarili niya na sinusunod naman natin lagi na. Laging nagiging makapangyarihan na siya. So, minsan, kung nawala na yung kapatid na yon, wala nang susunod sapagkat yung kapatid na yon o yung leader na yon, hindi naman siya nag-train na hagahanap ng mga potential na pwedeng i-train niya. Kaya pag siya namatay o mahina na siya, wala nang susunod sa kanya. Tapos pag mayabang siya, nagmayabang pa siya na, kita niyo, walang susunod na sa akin, walang gumagaya. So, ang leadership na tinatawag dito sa banal na kasulatan ay marunong sumunod sa mga payo, mag-train ng mga susunod sa kanya para balang araw ay maging tapat din ang sumunod sa kanya at balang araw ay lalago ang iglesia, mga kapatid. Maganda siguro, Pastor Bong, Pastor Ray, na ilagay natin as part of the courses na the skill of listening. Kasi kailangan yung pakikinig na skill yun eh. May mga tao kasi na hindi nakikinig eh. Dapat na matutunan din yung pakikinig. Oo, tama. Na makinig ka kung minsan para sa ganon ay matutunan mo rin yung mga bagay na hindi mo pa alam. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat at tayo sa Sabbath School ay marami na tayong natitrain, Pastor, na mga Sabbath School teachers sapagkat inaayawan natin yung mga nagtatanong noon na alam na ang sagot. Nanunubok at nanunukat at nagtatakot pa. Kaya dumami na ang mga trained leaders natin na magtuturo sa ating iglesia, sa Sabbath School sapagkat nabawasan yung mga taong may mga kaisipan na gano'n ng mga leader. So, purihin ang Panginoon Diyos sa ating pagtatapos. Kaibigan, huwag nating kalimutan na ang leksyong ito ay sufficient provision ng Diyos ay nagbibigay ng sapat na kailangan nating araw-araw. Yung ordered rest, kailangan nating magpahinga sapagkat inilaan niya ng Panginoon Diyos. Hindi optional yan, dapat yan sundan natin ayon sa kanyang kalooban upang maitaas ang kanyang pangalan. Ang pangatlo ay steadfast leader. Mag-train tayo ng mga susunod sa atin na leaders na may magpapakumbaba at may katapatan sa Panginoon Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, hingin natin si Pastor Bong sa kanyang panalangin, ngunit makikinig muna tayo ng isang awitin. Dito sa mundong ginagalawan, puno ng kaguluhan, puno ng karahasan. Ang mga tao'y naghihirapan sa mga nangyayaring kasamaan. O aming Panginoon, lumalapit sa iyo, nananalangin, nagsusumamo. Kami tulungan mo na magtagumpay laban sa kasamaan, laban sa kasalanan.
kapayapaan. Ang mga tao'y abala sa buhay, lasing sa kalayawan ng mundo. O aming Panginoon, lumalapit sa'yo, nananalangin, nagsusumamo. Kami tulungan mo na baguhin ang aming buhay, mamuhay ng may kabanalan. Ikaw ang liwanag sa kadiliman, at tanging lakas sa kahinaan ng tao, ang tanging lunas sa karamdaman ng mundo, ang tanging sandigan, ang tanging pag-asa. Ang mga tanda'y nagsasabi na ika'y malapit na dumating, upang kunin mo ang iyong mga hinirang. Sa langit na bayan ay mamnanahan sa piling mo, aming Panginoon. Ikaw ang liwanag sa kadiliman, ang tanging lakas sa kahinaan ng tao, ang tanging lunas sa karamdaman ng mundo, ang tanging sandigan, ang tanging pag-asa. Ikaw ang sandigan, ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na inyong binigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na pinapaalala niyo sa amin na kayo po ay nagbibigay ng provision sa amin. Tinutustusan po kami ng sapat na pangangailangan. At ganoon din po, kayo ang naglaan ng panahon para kami po ay sumamba sa inyong banal na harapan, Panginoon. Kaya hinihiling namin na kami ay palakasin at dinadalangin rin po namin ang aming po mga leaders na patuloy na sila ay lukuban ng inyong banal na Espiritu upang maging mabuti ang kanila pong pangunguna sa aming pong mga iglesia dahil kayo ang kanila pong sinusunod. Yes. Samahan po kami sa patuloy naming paggawa at ang inyong presensya ang aming pumaranasan ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, isang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Mahal ka ng ating Panginoon.